Siyang asawa at ama mula Colorado na inakusahan ng pagpatay sa kanyang asawa noong araw ng mga ina noong 2020. Sabi ni Barry Morphy, hindi niya ito ginawa. Suzanne, kung may kahit sino dyan na nakakarinig nito, na may hawak sa'yo, pakiusap, gagawin namin ang lahat ng kailangan para maibalik ka. Ngayon, inilalahad ng mga bagong isinapublikong dokumento ang nangyari bago siya naaresto noong nakaraang taon. Nalaman namin na si Barry Morphy ay nagpalit ng pagkakakilanlan bago siya mahuli at kinasuhan ng pagpatay. Kung ano raw ang sinabi niya sa isang babaeng kasama niya sa Arizona tungkol sa kung sino siya. We're on the case, hatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Sige, pag-usapan natin ang malaking update sa kaso ni Barry Morphy at ang paghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng asawang si Suzanne. Kung sinusundan mo ang kwentong ito, alam mong nagsimula ito 6 na taon nang nakalipas. Naaresta si Barry noong 2021, ngunit dahil sa iskandalo ng isang lokal na piskal, bumagsak ang mga kaso noong 2022. Inaresto ulit siya ng pulis noong nakaraang taon, pero giit ni Barry na wala siyang kasalanan. Lumabas ang mga bagong dokumento na nagpapakita kung paano sinubaybayan at inakusahan ng mga investigador si Barry Morphy na itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa babaeng kasama niya sa Arizona nang siya'y inaresto. Bago ko talakayin ng bagong petsa ng paglilitis at kung kailan magpapasya ang hurado kung nagkasala si Morphy sa pagpatay kay Suzanne, gusto ko munang magbigay ng update tungkol sa kasong ito dahil nakakabigla ito. Napakaraming aspeto ng kwentong ito na talagang nakakagulat. Ngayon, balikan natin kung kailan nagsimula ang lahat ng ito. Sa totoo lang, balikan natin bago pa man nagsimula noong 2020. Dahil bago ang Mother's Day, wala talagang nakakakilala sa pangalang Barry Morphy dahil parang isa lang siyang normal na tao na namumuhay ng karaniwan. Kasal siya sa kanyang asawang si Suzanne, meron silang 2 anak na babae. Nakatira sila sa Salida, Colorado, na malamang hindi mo pa naririnig kung hindi ka pa nakapunta roon. Bagandang bahagi ito ng kanluran. Ilang oras ang layo mula sa ingay at abala ng Denver. Tunay itong paraiso para sa mga taong mahilig sa labas. At ang outdoor na aktibidad na kinahumalingan ni Suzanne Morphy noong 2020 ay ang mountain biking. At nung araw ng mga ina ng taong yon, nagpasya siyang magbisikleta. Pagkaraan ng ilang oras, nag-alala ang mga anak niyang babae na wala sa bahay noong weekend ng pagkawala ng ina nila. Dahil hindi pa ito bumabalik o nagpaparamdam, tinawagan nila ang pulis. Narito ang natuklasan ng mga pulis. Ito ang body cam video ng unang pag-respond nila sa bahay ng Morphy. Ikaw ba? Sige ako ay. Ang boyfriend ng anak niya. Sige, nandito ako. Truck mo ba to? Akin ang truck na yan. Pumili ka ng chichirya, hindi ko alam, may nakuha ako. So, hindi mo pa talaga nakita si nanay, tama? Oo, kaya wala na yun ang 2 anak na babae. Nasa Denver ang tatay para sa trabaho at nag-text sila sa kanya na yung Mother's Day pero hindi nila alam na hindi pala na-deliver ang text mula pa kaninang umaga. Mahilig talaga siya mag-mountain bike. Palaging nang ginagamit ang kotse niya at madalas nandun sa likod ang bisikleta niya. Wala na ito. Bukas ba ito nang dumating ka? Kapitbahay ang nagbukas at nagsara ulit nito tapos bumalik siya sa bahay niya sa kabila. Bumalik ako at binuksan ito para makapasok sa bahay. Oo. Nasirip mo na ba sa loob ng bahay? Oo, nasirip ko na. Sige, nalibot mo na lahat? Oo. Wala pa rin siya? Wala pa. Sige. Tama. Ano oras ka ba ito, Izo? Alas 6 ng umaga. Tapos umakyat ako hanggang kay sis. Kasi nakapagbisikleta na siya ron. Dumaan lang ako sa main road, hindi ko siya nakita. May iba pang lugar na pwede kong tingnan tulad ng mga trail, pero gusto ko munang bumalik dito para mag-check ulit. At iba pa. Alam mo ba kung umakyat na siya sa 200 at 25 dati? Colorado Trail, yan mismo. Alam mo yung malaking burol sa labas ng highway? Hindi pa niya nagawa at hindi ko pa rin nasusuri doon kasi mahirap talaga yung akyat sa simula. At sa tingin ko, hindi niya ugali na gawin yun. Pero sa palagay ko, kailangan talaga may pumunta doon. Bakit mo nasabi to? Pagod na ako. Medyo kakaiba talaga. Kakaibang akyat bago makarating doon. Parang mali. Kailangan mo munang itulak bisikleta bago sumakay. May lisensya ka ba sa pagmamaneho? Oo, nasa akin. Sa itong mikropono. Mawawala ang mikropono ko. Ayan ang tatay ko dyan. Sige. Tingnan mo, parang kakaiba na nandyan pa rin ang kotse niya sa garahe. Narinig mong sinabi ng boyfriend ng anak niya na karaniwan niya itong dinadala pag nagma-mountain biking at walang palatandaan ng sapilitang pagpasok o nabasag na bintana sa bahay. Sa puntong ito, itinuturing na nawawala si Suzanne. Kakaiba ang lahat ng ito
Naghanap ang mga pulis at natagpuan ng kanyang bisikleta. Wala pang 1 milya mula sa bahay niya. Pero ang nakakaintriga doon, ang helmet niya ay nasa 0.8 milya mula sa bisikleta niya. Susan. Baka kaya niyong dalhin sa kalsada, kunin ang serial number o tawagan ng asawa para malaman ng bisikleta. Piloto, tara! Bakit ang tagal mo? Pwede mo bang subukang tawagan ng asawa at alamin kung anong klaseng bisikleta meron siya? Ngayon, tinitingnan ko ang Azul na Santa Cruz. Oo, kasi hindi naman para sa kanila ang reel. Parang hindi ko talaga ito para sa kanila. Hindi mo sama. May isang daladang magsasaka. Tingin ko malaki yun. Mag-ingat ka kung saan ka humahawak. Lumayo ka. Oh, may problema sa harap ang gulong na to, hindi tumatagal. Sabi ko nga, may problema sa harap ang gulong na to. Dito na pumasok si Barry Morphy sa investigasyon ng mga autoridad. Tinawagan ng mga deputy ang asawa ni Suzanne nang makita ang bisikleta. Si Barry ay nagtatrabaho sa construction, parang landscaping. Umalis siya ng maaga papuntang Denver area. Mahigit 2 oras ang layo para magtrabaho. Sinabi niya sa mga deputy na natutulog pa si Suzanne nang umalis siya ng alas 5 ng umaga. At abala siya sa trabaho buong araw, kaya hindi niya plano makausap ang asawa niya. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga kapitbahay na nag-aalala dahil nawawala si Suzanne. At may body cam video pa. Ito ang unang pakikipag-ugnayan ng deputy kay Barry Morphy nang makabalik siya sa lugar ng salida. At gusto kong pakinggan mong mabuti ang sinasabi ni Barry. Nasaan na? Nasaan ang lugar? Nandun lang, saan nga ba yun? Parang nandun lang sa may maliit na pilapil dito sa baba. Tama. Pasensya na din. Nandito na ang nakikita. Kasama mo ako. Magiging ayos lang. Ako, hahanapin ko ito ngayon. Magiging ayos lang lahat. Kasama ko ang anak kong babae, nasa taas siya. Sige. Oo, pwede kang bumaba doon. Crash, ibig ko sabihin, kung titignan mo yung bisikleta, kung paano to nakahiga, parang ganun yan. Pero wala naman talagang ganung sira sa bisikleta. Yun ang punto. Oo. Parang, hindi, live tayo ngayon. Gabi, wala akong nakita na ganun. Wala akong nakita at hindi kami pinayagang lumapit. Dito lang kami magdadala ng aso sa lugar na ito. No yun, marami ang nakapansin kung gaano kabilis sinabi ni Barry. Uma ba yun? Baka yun ang naging babala sa kasong ito. Mukhang malayo ang agwat mula sa isang nawawalang tao hanggang sa kung sila ay napahamak
na isang puma ang umatake kay Suzanne. Tinanaw ng deputy si Barry tungkol sa araw niya. Araw-araw siyang nagbibisikleta. Sabi niya gagawin niya agad pagkagising. Kaya natutulog pa siya sa kama nung umalis ka? Nagpaalam ka ba sa kanya? Or may sinabi ka ba? Hindi, tunog lang yun. Laging iwanan mo yun. Huling beses mo siyang nakita kaninang umaga, tama? Oo, nasa Greenville ako. May malaki akong trabaho sa tamang oras. Nandun ako buong araw. Mag-ingat siya. Questions yan ha? Ayos lang pare, tuloy yung pustahan. Nakuha na ba nila? Tinignan ba nilang bahay? Nakuha na nila. Tinignan mo ba ang buong bahay? Oo, nakuha na nilang bahay. At ang ginagawa namin ay pinipigilan namin pumasok ang mga tao sa bahay. Dahil kung darating ang aso, gusto nilang makuha ang amoy mula sa labas ng bahay. Ayun nila mukhang tami ng amoy na yun, kaya magsisimula na tayo. Naglakad ako rito at tulad ng sabi ko, wala akong napansing kakaiba. Baka nasaktan siya kaya di siya makaayat sa burol. Pero yun nga, pagdating natin dito, maliwanag pa. Kaya nandito lang siya at kitang-kita ng kahit sino. Literal na nasa baba lang. Ganito yun. Ibig ko sabihin kung nakita natin ito pagdating natin, sigurado may iba rin makakakita. Kaya emosyonal si Barry. Sino mang asawa sa ganitong sitwasyon ay magiging ganoon. Hindi mo alam kung nasaan na yon ang asawa mo at ina ng mga anak mo. Ilang oras na siyang nawawala sa kagubatan ng Colorado. Muling binanggit ni Barry ang mga puma. Uy, Barry, alam ko nandito ang bisikleta, pero anong mga daan o trail ang nilalakbay niya? Dito ba siya dumadaan sa kalsadang ito? Umakit siya hanggang tuktok. Tapos pumupunta siya Tinafus. At kung walang niebe, umakit pa siya na mas mataas. Tinafus. Ilang beses na rin siya bumaba. Dito rin siya bumaba. Sige. Kaya siguraduhin mo kung sino ang nagsabi niyan. Sa tingin ko, si Mills. Oo, alam ko. Gusto lang naming siguraduhin lahat. Kaya, may tumingin ba kung may bakas ng paa sa kalsada? Wala naman ako nakita. Pero katulad ng iba, nagsisinungaling din tayo. Hindi ko naman talaga napansin, pero hindi ako magsisinungaling. Hindi naman ako eksperto sa paghahanap ng bakas o kung ano man. Alam mo yun. Oo, partner ko nakita at kumuha nun, pero parang ibabaw lang. Ang weird kasi nakataas sa ibabaw ng bisikleta ng ganito. Kaya siguro nakabaligtad. Baby, hindi ko alam pare. Ngayon, yung deputy na kausap ni Barry, kalmado lang siya. Sa puntong ito, di mo mapapansin na pinaghihinalaan niya ang asawa ni Suzanne, pero nilapitan niya at kinausap ang mga kasama niya. At gusto kong panuurin mo itong bahagi na ito dahil sa malayo, makikita mong sinusubukan ni Barry na hawakan ng bisikleta. Ano ang tungkol sa alas 4 ng umaga? Oras na, 5. Oo, kaya tinrace namin yung phone at sinabi na ang huling aktibidad ay alas 4 ng umaga. Dito sa taas. Sa labas ng Ponte Tower. Walang partikular na harmonic. Pwede bang huwag mong hawakan ng bisikleta? Pakiusap. Uy mga pare, Ganun talaga yan. Nagsusuot ako ng gloves, sinusubukan ko iwasan masyado. dapat isaalang-alang ng mga pulis ang lahat ng sangkot. Maririnig mo rin ang bahagyang hinala sa boses nila tuwing pinag-uusapan si Barry at kilos niya. Pinapapunta nila si Barry pabalik sa bahay niya kasama nila. Doon makakakita ang investigador ng mahalagang ebidensya. Opo sir, pagpasok natin, diretso na tayo sa lugar kung saan nandoon ang anumang sinuot niya may araw. Huwag tayong humawak ng anuman para siguradong ligtas. Bukas ba ito? 2. Aling direksyon yon? Dito ba? Hindi. Huwag akong humawak ng kahit ano dyan sa ibaba. Lahat ng ito ay kanya dito, oo. May plastic bag ka ba? O kaya paper bag? May pakabukas na bibig na papasok. Ibig ko sabihin, direktang contact ito sa balat. Sige.
Hindi, ayos na tayo sa isa lang. Naon mo na ba ang mga ilaw sa labas? Alin ang switch ng ilaw? Alin ang nasa? Oo, gusto ko nag-see. Salamat! Yari. Pwede ko ba si Anthony? Ayun si BT doon. Pagbalik natin. Kinuha ng mga deputy ang shorts mula sa bahay, nilagay sa plastic na bag at pinaalis si Barry. Pakinggan mo muna ito at ang sinasabi ng mga deputy sa isa't isa tungkol sa posibilidad ng mga shorts na yon ay may ibang ibig sabihin bukod sa pagiging damit ni Suzanne. Pero kinuha mo ang shorts niya. Oo. Kasi nag-mountain biking ako. Oo. Yung padded na shorts na naalala mo. Oo. Kaya, curious ako. Oo, nakita ko. Dalawang bike shorts ata yun. May hawak na mountain biking shorts ang deputy sa bag na yon. Ganyang klase ng shorts ang sinusuot ng tao kapag nagma-mountain biking. Kaya bakit nasa bahay ang shorts at hindi kay Susan na lumabas para magbike nung araw na yon? Ngayon, malinaw naman na maaari siyang magkaroon ng higit sa isang pares ng biking shorts. Pero maririnig mo talaga sa tono ng mga pulis na parang nagdududa na sila kay Barry Morphy. Kaya pag-usapan natin si Barry noong araw na yon at kung saan daw siya pumunta bago di umano nawala si Suzanne. Sabi niya, nasa isang work trip siya. Sinabi niya na umalis siya ng maaga noong umagang yon bago sumikat ang araw. Nalaman ng mga investigador mula sa katrabaho na hindi sila dapat pupunta malapit sa Denver hanggang Linggo ng gabi. Kaya naging kakaiba ang sitwasyon. At ang empleyado at si Barry ay dapat sanang magsasabay sa biyahe. Pero si Barry, sa sarili niyang desisyon, ay nagpa siya na gumising ng maaga nung umagang yon at umalis bandang alas 5. Ayon sa katrabaho, pagdating niya sa Denver, hindi dinala ni Barry ang mga kailangang gamit para sa trabaho. At wala rin nagawang trabaho matapos siyang dumating sa Denver. Matapos rin ang mga surveillance camera, sinabi ng mga deputy na si Barry Morphy ay wala pang kalahating oras sa trabaho. Umano, nag-ikot siya buong araw sa bayan na 2 oras at kalahati ang layo sa bahay niya. At inakusahan ng mga awtoridad na siya ay nag-iikot at nagtatapon ng mga gamit sa mga basurahan. Pagkatapos, may isang hotel kung saan sina Barry at ang kanyang katrabaho ay magpapalipas ng gabi. At nung 2020, sinabi ng katrabaho na yon sa Daily Mail na pumunta siya sa kwarto ng hotel kung saan nananatili si Barry. At naamoy niya ang chlorine na yun sa staff ng hotel ay kakaiba dahil una sa lahat, wala namang pool sa hotel na yon. Tulad ng mga indoor pool na bumabaho sa buong lugar dahil sa chlorine. Ayon sa cleaning staff, hindi sila gumagamit ng chlorine sa paglilinis ng kwarto. Kaya bakit may ganoong amoy? At tandaan, nasa 2026 na tayo ngayon. Ang chlorine na yon ay maaring isang nakakakilabot na pahiwatig. Karaniwan din sa mga true crime stories na sinasabing parang perpektong pamilya ang mga Morpheus sa mga larawan. Sa totoo lang, para mag-asawang nagmamahalan sila sa mga larawang ito. Namumuhay silang parang nasa pangarap sa magandang lugar ng bansa. Nakita mo rin sila kasama si Barry habang naghahanap sa napakagandang bahay na yon. Sabi ni Barry sa investigador, maayos ang relasyon nila ni Suzanne. Sabi ng awtoridad, kasinungalingan daw yon. Kaya gusto kong balikan ng bodycam video mula sa araw na nai-report na nawawala si Suzanne. At kinakakap ng mga deputy ang nobyo ng isa sa mga anak ni Morphew at ang kanyang ama. At tinanong ng deputy tungkol sa kasal ng mag-asawang Morphew. At ito ang sinabi ng nobyo ng isa sa kanilang mga anak. Alam kong kakaiba itong tanong, pero magkasundo ba sina Barry at Susan?
Pwede mong sagutin ang sarili mong tanong. Alam mo, sa tingin ko, nagkaroon sila ng ilang problema. Nung nakaraan, Parang normal lang, normal. normal na mag-asawa. Pinag-uusapan ba nila ang paghihiwalay o kung ano man? Oo. Gagawin ko. At nalaman mo ito kay Macy. Malapit talaga ako sa kanya. Oo. Mahalagang umupo ka at sabihin lahat ng alam mo. Alam ko, ganon. Oo, at nasa Denver siya para sa trabaho. Isa siyang kontratista, parang landscaper. At may malaking proyekto siya sa Denver. Doon siya na yon. At nakita ko si Ate Mallory sa isang road trip. Nandun sila ngayon. Sa huli, makukuha rin ng pulis ang cellphone records. Ipinapakita ng mga record ang ilang problema sa text message na sinasabing nararanasan ng Morpheus. Ayon sa mga investigador, tinanggal daw ni Barry ang chain ng text messages nila ng asawa. Kabilang ang screenshot ng mensahe ni Susan na nagsasabing, "Tapos na ako. Wala akong pakialam sa ginagawa mo at matagal mo na yang ginagawa. Ayusin na lang natin ito ng maayos." Ayon sa mga investigador, may karelasyon si Suzanne na nakatira sa labas ng Colorado. Kapag tiningnan ng mga text message, hindi masaya ang pagsasama gaya ng sinabi ni Barry sa mga investigador. Unti-unti itong nasisira. Kumisa kang investigador na nag-iimbestiga kung bakit nawala ang babaeng ito at kung posibleng may kinalaman ng krimen sa pagkawala niya, may motibo ka ng tinitingnan. Habang iniimbestigahan pa ang mga pangyayari, hindi nagtatago si Barry sa publiko. Kumaharap pa siya sa kamera at nananawagan ng impormasyon. Nagmakaawa siya sa publiko para sa impormasyong makakatulong maibalik ang asawa niya. Suzanne, kung may nakakarinig nito dyan, kung sino man ang may hawak sa'yo, pakiusap, gagawin namin ang lahat ng kailangan para maibalik ka namin. Importante ang mga cellphone dito dahil hindi lang nila pinapakita ang mga text na nagpapakita ng sirang relasyon. Sabi ng mga investigador, mas marami pang ipinakita ang mga cellphone. Kaya si Barry Morphy ay lumalabas na pinatay umano ang kanyang cellphone noong Mayo 9 ng 2047 ng hapon. Pagkatapos, binuksan niya ulit ito ng 10:17 ng gabi. Ngayon, ang Mayo 9 ay ang araw, bago na iulat na nawawala si Suzanne. Ayon sa electronics ni Suzanne, huli siyang naging aktibo ng 2:11 ng hapon. Sumunod, nag-off ang cellphone ni Barry ng 4:00. 4:37 ng umaga kinabukasan bago ito muling mabuksan ng 5:37 habang papunta siya sa Denver para sa sinasabing work trip. Ayon sa data mula sa track ni Barry, may kakaibang aktibidad mula 3:25 hanggang 3:49 ng umaga noong Mayo 10. Kahit sinabi niyang natutulog siya noon. Napansin ng mga investigador na may mga pingang telepono ni Barry malapit sa bahay bandang 2:00 ng hapon noong Mayo 9. Ito ay isang larawan ng ipinakitang ebidensya. Sabi ni Barry, hinahabol niya ang mga chipmunk sa bahay gamit ang baril habang nagbibilad si Suzanne. Ngayon, may ebidensya ka na talagang konektado sa kaso ni Barry. Tingnan mo. Pakib ito ng karayom para sa tranquilizer dart na nakita ng autoridad sa dryer. At pinaniniwala ang galing sa damit ni Barry. Inaresto ng mga investigador si Barry noong 2021. Pinaniniwalaan nilang binaril niya si Suzanne ng tranquilizer gun at hinabol sa paligid ng bahay hanggang mawalan siya ng malay. Pagkatapos, pinatay niya ito at itinapon ang katawan. Ang anak nilang babae na nakatira sa bahay nila ay wala rin sa bayan noong weekend na di umano'y nangyari ang lahat ng ito. Yung isa pa nilang anak na babae ay nasa kolehiyo kaya wala siya sa bahay. Kaya naririnig mo lahat ng yan. At muli, bumabalik tayo sa 2021, 2022 sa puntong ito. Kahit kaduda-duda ang kilos ni Barry noong nawala si Suzanne, aminin natin na circumstantial lang ang kaso. Hindi natin alam ang totoong nangyari kay Suzanne. Maraming ebidensya ang nagturo kay Barry Morphy. Ngunit sa puntong yon, nananatili itong malaking misteryo. Wala silang katawan ni Suzanne. At ang mga kasong kinaharap ni Barry noong una siyang inaresto matapos ang di umanay pagpatay kay Suzanne, hindi nagtagal. Pero napakahalaga nito. Mabilis na natapos ang mga kaso. Hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong Abril 2022, bago magsimula ang paglilitis kay Barry para sa pagpatay, sinabi ng mga piskal na hindi nila kayang ituloy ito at hiniling na ibasura ang kaso laban sa kanya. Dahil hindi na ibigay ng piskal ng distrito ang ebidensya sa depensa at may mga saksi ng estado na hindi pinayagang tumistigo, si Linda Stanley, ang district attorney, ay natanggal sa pagiging abogado
at nakalaya si Barry dahil dito. Pero sinabi ng hukom na maaari muli magsampa ng kaso ang mga piskal balang araw. Kaya sa panahong iyon, si Barry Morphy ay hindi nahaharap sa anumang kaso. Malaya siyang umalis. Hindi pa rin malinay ang nangyari kay Suzanne at kung muling kakasuhan si Barry. Magbabago ang lahat ng malaki sa kwentong ito. Setyembre 22, 2023. Iyan ang araw na nadiskubre ang bangkay ni Suzanne Morphy sa mababaw na libingan malapit sa kalsada. Ayon sa mga investigador, karamihan ng kanyang buto ay narecover, ngunit mapuputi ito. Ang pagkaputi ay maaaring ibig sabihin ng iba't ibang bagay. Madalas naming kasama si Joseph Scott Morgan sa palabas. Isa siyang dating medical examiner. Alam mo, talaga namang isa sa mga pinakatanyag na pangalan pagdating sa pagiging death investigator sa mundo ng totoong krimen. Napag-usapan na namin ito dati at sabi niya pwedeng pumuti ang mga buto dahil sa araw. Pero iniisip mo rin yung clue na iniulat ng Daily Mail tungkol dun sa katrabaho sa hotel malapit sa Denver. Yung amoy ng chlorine sa kwarto ng hotel. Maaring sinubukan ni Barry na takpan ng di umano'y krimen gamit ang bleach? Naghihintay pa rin tayo ng karagdagang impormasyon mula sa mga piskal tungkol sa bahaging yon. Ngayon, ayon sa pulis, nakita nila ang cancer port ni Suzanne, na gamit ng mga pasyente sa pagtanggap ng gamot gaya ng IV, at mga damit ng bisikleta na madalas niyang suot, kasama ng kanyang mga buto. Ang kaso ni Barry ay nagsasaad na walang ebidensya ng pagdabulok sa mga damit. Kaya pinaniniwala nilang hindi suot ni Suzanne ang mga ito noong nabubulok na ang kanyang katawan. Walang sapat na ebidensya na ang lugar kung saan siya natagpuan ng orihinal niyang libingan kung saan siya nabulok. Ayon sa forensic anthropologist, base sa mga salik na ito, malabong si Suzanne ay nabulok mula sa sariwang katawan hanggang maging kalansay sa lugar na iyon. Ngayon, yun ay isa na namang malaking pag-unlad sa kasong ito noong 2023. Ngayon, habang sinusuri ang sakdal na kinaharap ngayon ni Barry Morphy, mukhang may matibay na ebidensya sa kasong ito. At ito ay isang tranquilizer na chemical na tinatawag na Bam-Bam. Natuklasan sa autopsy ang presensya nito sa mga labi ni Suzanne. Isa itong tranquilizer na madalas gamitin sa mga hayop. Tandaan, sa unang kaso ni Barry Morphy, ang kwentong gagamitin ng prosecutor ay ang paggamit ni Barry ng tranquilizer kay Suzanne. Mukhang maaari nitong kalakasin pa ang argumentong yon. Ang sumunod na bahagi ay talagang nagpagulat sa akin nung una ko itong nabasa. Dahil noong 2020 nang di umano'y pinatay si Suzanne, iisa lang ang kumpanya gumagawa sa US ng chemical na timplang tinatawag na BAM. Makukuha lang ito ng may reseta mula sa veterinaryo. Tandaan, lumipat ang pamilyang Morphy sa Colorado mula Indiana noong 2018. Noong panahong yon, si Barry ay magsasaka ng usayan sa sakdal at bumili siya ng BAM noong 2018 bago lumipat sa Colorado. Tiningnan ng mga investigador kung sino pa sa mga kalapit na county ang bumili ng BAM. Nakakagulat talaga ang bahaging ito. Quote, ipinakita pa ng mga record na wala ng ibang pribadong mamamayan o pribadong negosyo sa alinman sa mga kalapit na county ang bumili ng mga reseta para sa BAM mula 2017 hanggang 2020. Maliban sa lokal na park services, si Barry Morphy lang ang tanging kilalang tao na merong substansyang natagpuan sa mga labi ng kanyang asawa. At sa malalaking titik, isinulat ng mga piskal. Sa huli, ipinapakita ng mga record ng reseta na noong nawala si Suzanne Morphy, iisang pribadong mamamayan lang sa buong lugar na yon ng estado ang may akses sa BAM, si Barry Morphy. Isinakdal ng grand jury si Barry Morphy kaugnay ng umano'y pagpatay sa asawang si Suzanne. Ngayon, nalalaman natin ang mga nangyari bago siya maaresto. Ang KMGH-TV mula Denver ay may bagong mga record ng korte na nagpapakita na noong Pebrero ng 2025 na ilang buwan bago maaresto si Barry noong Hunyo. Ang mga tagapagpatupad ng batas sa Colorado ay lumapit sa kanilang mga katapat sa Arizona at humingi ng tulong sa pagsubaybay sa isang taong naninirahan sa kanilang estado. Si Barry Morphy yun. Nakuha rin nila ang warrant para maglagay ng GPS tracker sa sasakyan niya. Ngayon, si Barry, pagdating sa kanyang personal na buhay, ay naiulat na nagsimula ng panibagong buhay sa Arizona. Parang bagong simula. Dahil na-dismiss na ang mga kaso laban sa kanya. Nakatira siya noon kasama ang isang babae nang maaresto siya noong Hunyo 2024
at dinala siya sa kustodya matapos ang isang pagpapatigil ng sasakyan. Narito ang video ng kanyang pagproseso sa kanya sa lokal na tanggapan ng sheriff. Ngayon, isang nakakaintrigang pangyayari ay, ang babaeng kasama niyang nakatira ay umano'y nagsabi sa mga investigador na sinabi ni Berry sa kanya na ibang pangalan niya at hindi Berry. Gumagamit siya ng pangalang Lee Moore. Sinabi niya na 5 araw bago siya maaresto, inamin umano ni Berry ang tunay niyang pangalan. At sinabi rin niya sa kanya na ang asawa niya ay dinukot sa Colorado. Kung binigay ni Berry ang totoong pangalan niya, madali siyang mahahanap sa Google at lalabas ang mga akusasyon laban sa kanya noon. Siguro gusto niyang itago ang bahagi niyo ng buhay niya dahil baka hindi matuloy ang relasyon pag nalaman yun tungkol sa kanya. Pero sa kabilang banda, sinabi ng babae sa pulis na nakilala niya si Barry noong Disyembre ng 2024 at nagsama sila noong Mayo ng 2025. Kaya bakit daw niya inamin ang totoong pangalan niya sa babae 5 araw lang bago siya maaresto? Ngayon, pagbalik ni Barry sa Colorado, humarap siya sa korte. Noong 2025 pagkatapos siyang maaresto at bumalik sa Colorado, numiti siya ng malaki sa isa sa mga nanonood. Ngayon, kahit paano, isa sa mga anak niyang babae ang kasama at sumusuporta sa ama sa investigasyon sa pagkamatay ni Susan. Pinaniniwala ang isa sa mga anak niyang babae ang ninitian niya. Kadalasan, hindi pinapayagang maghintay sa labas ng kulungan ang mga akusado sa pagpatay. Ngunit ngayon, nakapagpiyansa si Barry Morphy. Una, itinakda ng hukom ang piyansa niya sa $3 milyong na cash lamang na mahirap abutin. Pero pagkatapos, pinalitan ng tiyansa at ginawa itong surety bond noong nakaraang kaglagas. At dahil dito ay nabigyan ng pagkakataon si Berry na makalabas ng kulungan na nagawa niya makalipas ang ilang linggo noong Setyembre. Siya ay kasalukuyang naka-electronic monitoring. Ngayon lang natin nalaman kung kailan haharap sa paglilitis si Barry Morphy. Umarap si Berry sa korte ng Colorado sa pamamagitan ng video ngayong linggo. Dapat magsimula ang paglilitis kay Morphy ngayong Oktubre, pero humingi ng dagdag oras ang depensa niya. Humiling sila ng pagpapaliban dahil marami pa silang kailangang pag-aralang ebidensya sa kaso, ngunit tumutol dito ang prosekusyon. Binanggit nila ang mga kapatid ni Susan na nag-aalala na baka tumakas si Berry. Nag-aalala rin sila tungkol sa schedule. Sabi nila may plano silang pumunta sa Colorado para sa paglilitis, kahit gaano ito katagal sa Oktubre. At pagkatapos, pinag-usapan din nila ang hirap at sakit ng loob sa patuloy na pagharap sa sitwasyong ito. Pumanig ang hukom sa depensa. Maaari magsimula ang paglilitis ni Berry sa kalagitnaan o taginit ng 2027. Babalik ang mga abogado sa korte sa susunod na buwan para talakayin kung kailan pwedeng magsimula ang paglilitis na ito. Yan ang lahat para sa On The Case, hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Nagla-livestream din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa susunod na pagkikita.